So, dito po sa ating balita naman na ating re-reaksyonan from GMA ay ang pagkakabasura po ng nitong petisyon ni Bato de la Rosa sa Supreme Court. Nako, ay parang matatagalan po tayo na hindi makikita itong si Bato de la Rosa. Matatagalan po tayo na hindi natin siya nakikita sa mga session, sa mga hearing sa Senado dahil nga po sabi nung abogado, hindi daw nagtatago pero ba't hindi natin nakikita? Nagsumite ng urgent motion ng mga pinagsanib na petisyon ang magkakapatid na Duterte na humili sa Korte Suprema ng writ of habeas corpus para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang motion namang layo na pilitin si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ilabas ang kopya ng arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa, ibinasura ng mataas na hukuman. Nakatutok si Marizu Umali. Ibinasura ng Korte Suprema ang mosyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa na layong pilitin si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ilabas ang umano'y kopya ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa senador. Nagugat ang kaso sa petisyong inihain noong March 11, 2025 na kumukwestiyon sa pag-aresto kay Duterte at sa pakikipagtulungan daw ng Pilipinas sa ICC. Kasunod dito, naghain ang kampo ni Duterte at De La Rosa ng very urgent motion noong November 12 kung saan hiniling nila sa Korte Suprema na atasan si Ombudsman Remulla na isumite ang sinasabing ICC warrant na ayon sa mga ulat ay hawak umano ni Remulla. Sa halip, inatasan ng Korte Suprema ang mga respondent kabilang ang DOJ, DFA, PNP at iba pang mga ahensya na magkomento sa very urgent manifestation na inihain naman ng mga petitioner noong November 13 kung saan iginiit ng kampo ni Duterte at De La Rosa na mismo si Remulla raw ang nagkumpirma sa publiko na may umiiral ng ICC arrest warrant. May 10 araw, non-extendable ang respondents para magsumite ng kanilang komento. Sinubukan naming hinga ng reaksyon dito si De La Rosa pero hindi pa siya sumasagot sa amin. Pero ayon sa abogado niya si Attorney Israelito Torion, maghahain daw sila ng motion for reconsideration. Aniya bilang isang abogado at opisyal ng korte, dapat niyang ipaliwanag kung bakit mayroon siyang kopya ng umano'y warrant, kanino niya ito nakuha at sa anong otoridad nagawang makakuha ng kanyang source ng kopya ng nasabing warrant. Ngayong araw din ay nagsumite naman ng urgent motion ng mga pinagsanib na petisyon ng magkakapatid na Davao City Acting Mayor Sebastian, Veronica at Representative Paulo Duterte na humihiling sa Korte Suprema ng writ of habeas corpus para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang writ of habeas corpus ay isang utos mula sa hukuman na nag-aata sa sino mang may hawak o nagkulong sa isang tao na iharap ang nasabing individual sa korte at ipaliwanag kung bakit ito nakadetain. Kasama sa hiling nila, atasan ng Korte Suprema ang mga respondent na gawin ang mga kinakailangang hakbang para maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panagutin ang mga opisyal ng umano'y sangkot sa anilay iligal na pagdukot at pagsuko niya sa ICC at pigilan ang umano'y posibleng pag-ulit nito sa karapatang pantao, kabilang ang banta umano kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Para sa GMA. Nako, parang mahihirapan talaga sila Bato dito. At kahit anong petition pa gawin nila, parang walang mangyayari. Kasi alam niyo po, hinala ko, ang nagbigay ng papeles, nitong kopya ng warrant of arrest, nitong si Bato de la Rosa, kay Boying Remulla ay etong si Antonio Trillanes. Ngayon, kung hindi man si Antonio Trillanes ang nagbigay, maaring, baka lang, etong mga nasa ICC, mga tauhan ng ICC na alam nga nila na dating DOJ Secretary etong si Crispin Remulla. Kaya nabigyan nila. Baka hindi nila alam na etong si Boying ngayon ay ombudsman na. 'Di ba? Kaya po 'yun ang aking hinala. 'Yun po ang aking naiisip na dahilan kung bakit nagkaroon ng ganyang papeles etong ating ombudsman ngayon. Ngayon alam nyo naman, 'di ba, si Senator Bato matapang, dating PNP chief 'yan
Dating constabulary, alam natin matapang yan. Pero bakit ganun? Parang hindi na natin nakikita. So meantime, what's your client? In the meantime, my client with the issue now becoming, so unclear, he wants to be sure kung ano ba talaga. Mayroon ba talagang warrant o wala so that he can be properly guided. But that does not mean that he is in hiding. How do we construe that na he is not in hiding? We've been calling him for an interview. Hindi namin siya hindi sumasagot sa amin eh. Opo, para ho sana makapanayam. So, nasan siya ngayon? Ba't hindi siya ngayon po importante yung session, budget deliberation, ba't hindi siya na-attend? Alam mo kasi, sir, because of past history. Siguro, no, I'm not competent to answer for him, but I am his lawyer, no? But even if I am not, if I am his lawyer, I am incompetent to say really what is in his mind, no? Kasi given the past history na yung ating gobyerno na maski hindi nga klaro kung red notice ba yun o diffusion order ba talaga, hindi nga clear, diffusion order. In-implementa, hindi man lang dinaan sa korte o hindi man lang nag-follow doon sa Article 59 or sa ating 1987 Constitution, Rules on Criminal Procedure. Bigla na lang, kinidnap yung ating dating presidente. How much more yung si Senator De La Rosa? Maybe that is in his mind. Di nawala siyang tiwala sa gobyerno. Gusto niya siguraduhin. Pero, hindi masama yun. Yes sir, kasi nga, meron na tayong, kumbaga, digong experience, di ba? Na nakita ho naman po natin. Digong experience. Oo. Okay. Anyway. Hanggang ngayon, andun pa nga sa Hague. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa... Ayun, so naninigurado lang daw po itong si Bato de la Rosa at baka mamaya madigong siya. Actually, nakakatakot naman po talaga yan. Kung ako'y nasa kalagayan ni Bato de la Rosa, kasi alam niyo ako talaga yung pagtingin ko kay Senator Bato, mabuting tao naman to. Kaya lang na demonyo ni Digong. Ngayon, sa pagkakademonyo sa kanya ni Digong, 'di ba? Maaari po na talagang ngayon naiisip niya mali yung kanya nagawa. Kaya lang, it's too late. Kailangan niyang pagbayaran ang kanya naging partisipasyon sa mga EJK na ginawa ng kanyang amo noong ito ang presidente. So, kung yan po ay kailangan na talagang pagbayaran nitong si Bato de la Rosa, di ba, dapat tanggapin niya. Kasi total naman, malaki din naman na naging utang na loob niya kay Digong, naging senador siya dahil kay Digong, di ba? Samahan niya na doon sa kulungan at wag na siyang magpatumpik-tumpik pa. Wag niya nang takbuhan ng batas, wag niya nang taguan ang batas. Kung sakaling nandyan na talaga ang warrant of arrest, lumabas na, nandyan na, huhuli na siya, magpakalalaki siya. Ipakita niya ang kanyang pagiging tunay na lalaki at ang kanyang tapang bilang PNP chief. Napakatapang nila noon, di ba? Kumbaga, talagang bruskong-brusko. Sabi pa nga nitong si sabi pa nga ni Senator Bato kay Trillanes, bring it on! Kahit ikaw pa magposa sa akin. So, patunayan niya yan. Diba? Huwag siyang magtago. Dapat ipakita niya na siya po ay karapat-dapat na dating naging PNP chief. Diba? Kaya po kung ako nga si Senator Bato at kung ako ay gusto kong makasama yung tinatawag niyang Tatay Digong, di pumunta siya doon sa Dahig. Isuko niya na yung sarili niya. Huwag na siyang magpatumpik-tumpik pa para hindi malamig ang Pasko ni Digong nyo doon po sa kulungan ng ICC. Diba? Yun lang ang ating diyan.